Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh. At nandito pa rin tayo sa Kitabut Tahara. Babut Tase. Chapter 9. Fin Najasat. Wa kayfiyatu tathiriha. Tungkol sa mga najasa at paraan ng paglilinis dito, inshallah. Sa najasa, tinutukoy nga dito yung khabath, yung physical na dumi. Okay? Yung physical na dumi ang tinutukoy sa najasa na nakakaapekto sa katawan, sa damit, at sa lugar na pagsasalahan ng tao. Iba pa yung hadath, okay? Yung hadath, ito yung yung pagkasira ng tahara at makakabalik ka sa tahara sa pamagitan ng gusul, wudu o tayammum. Pero itong najasa, ang kailangan lang dito ay izalatul khabath, yung pagtanggal ng mismong ain, mismong piraso ng dumi, o kung ihi ito, kailangan matanggal yung mga ito. Al-mas'alatul ula, ta'rifun najasa wa naw'aha. Ang kahulugan ng najasa at mga uri nito. An najasatu hiya kullu ainin mustakbiratun amra syari' bijtinabiha. Ito raw ay ang lahat ng piraso. Pag sinabing ain, hindi ito ain na mata. Ang ain dito sa konteksto dito yung sample o piraso. Basta yung yung mismong dumi. Okay? May physical siya na sukat, volume, ganun. Hiya kullu ainin mustakbira. Ito yung lahat ng bagay na marumi na ipinag-utos ng Islam na layuan. Layuan, ibig sabihin, huwag lalapitan. At kung meron man, kailangang alisin o linisin. Wahiya naw'an, meron daw dalawang uri ng najasa. Najasa tu ainiya o hakikiya. Yung najasa ainiya, so naulit dito yung ain, sa konteksto dito, hindi ito yung mata. Yung ain, ibig sabihin physical na nahawakan, physical na kumbaga nakikita o naamoy, yung traditional na najasa na nakikita natin, kumbaga. Na dito ay niya o hakikiya, physical na dumi o totoong dumi. Wahiya lati latot harbi halin, lianna ainuha, najisatun, karothi al-himar, waddam, walbowl. So itong najasa na ito na ainiya, ito yung mismong dumi. At hindi ito malilinis. Hindi ito malilinis. Kumbaga, yung dumi ng tao o hayop, huhugasan mo, magiging malinis ba yun? Hindi siya magiging malinis. Kasi mismo yung ain niya ay marumi. Halimbawa sa hayop na najis, kasi bukod sa yung mga hayop, bukod sa classification ko ito ba ay halal o haram na kainin, pwede ring maklasify ang hayop na najis o marumi. Halimbawa yung baboy. So yung baboy kapag, halimbawa yung leather ng baboy, yung balat ng baboy, gagawing leather, at ginagawa ng leather talaga ang balat ng baboy. Actually, mahal nga raw yung balat ng baboy kasi malambot, kumpara sa leather ng baka. Kaya madalas magamit siya sa strap daw ng relo. Yun nga, nabanggit ko na nung nakaraan, yung Swatch, tinignan ko yung website nila, yung mga leather strap nila, balat daw ng baboy. Kaya titingnan nyo rin yung mga leather nyo na strap, baka balat ng baboy. O sinturon, iba pa. So yung balat ng baboy, kahit itaning yon, yung proseso para maging leather yung balat,
matutuyot yun, najis pa rin yun. Kasi najis ang baboy. Hindi siya magiging malinis kahit ano yung gawin. So, halimbawa nga dito, yung dumiraw ng himar, ng donkey. Yung donkey, bakit siya naging bakit najis yung kanyang dumi? 'Di ba yung dumi ng hayop na halal ay hindi najis. Yung dumi ng kambing o manok. Dito kasi ang himar ay haram na kainin. May mga hadith na haram kainin ang donkey. Ang kabayo, iba naman siya sa himar. Ganyan din yung dugo. Hugasan mo yung dugo. Hindi mo hugasan yung dugo para luminis. Kumbaga na hindi na siya magiging najis. Kasi siya mismo yung dumi. At yung bowl, yung ihi, ganun din, hindi ito malilinis. Kumbaga, yun na siya. Kung buhusan mo man yun ng tubig, maglalaho na lang siya. Hindi na siya malilinis. At pangalawang uri ng najasa to hukmiyah. Najis siya sa hukom nito. So ito daw yung mga dumi na may mga, kumbaga, iba-ibang bahagi. At kapag meron nito ay hindi magiging tama ang sala. وَيَشْمَلَ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ الَّذِي يَزُولُ بِالْوُضُوءِ كَالْغَائِطِ. So dito, yung hadath asgar ay tinukoy din na najasa hukmiyah. Halimbawa, yung hadath asgar na pag-ihi o pagdumi na maaring maibalik ang tahara mula rito sa pamagitan ng wudu, siya yung najasa hukmiyah. Ibig sabihin, kapag meron ka nito, najasa hukmiyah, ito na rin yung tinatawag na hadath, hindi magiging tama ang sala o hindi tanggap ang sala. At hindi ka dapat magsala. Haram na wala kang wudu, tapos ikaw ay magsasala. Okay? Kaya nga kapag ang tao, halimbawa nasa sala, lalo sa jamaa, minsan may hiya yung tao na umalis. Hindi siya dapat mahiya. Dapat siyang umalis. Dahil ikaw ay gumagawa ng kalapastanganan sa relihiyon na nagsasala ka na ikaw ay walang wudu. Kailangan mong umalis. Magwudu at bumalik kung kaya pang makabalik. Wal hadathul akbar alladhi yazulu bil gusli kal janaba. At ganyan din yung hadath akbar na mawawala lamang sa pamagitan ng gusul katulad ng janaba. So dalawang uri ito, najasatu ayniyah, yung najis mismo na physical, at najasa hukmiyah, ito na yung hadath na tinatawag. Wal aslu alladhi tuzalu bihin najasa huwal ma. At ang pangunahin na pantanggal ng najasa ang tubig. Fahuwal aslu fit tathir. Ito ang pangunahing ginagamit sa pagpapadalisay. Liqaulihi ta'ala, sa sinabi ni Allah, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Si Allah ay nagpababa sa inyo ng tubig mula sa langit upang magpadalisay kayo sa pamagitan nito. Upang magdalisay kayo sa pamagitan nito. Wahiya ala aksam. So dito, tinukoy pa ang iba't ibang aksam. O kanina yung paano ba yung uri? Yung aksam, mga bahagi. So maaring ito rin ay, kumbaga, iba-ibang antas. Masabi nating iba-ibang antas ng najasa. Najasatun mugallada, ibig sabihin maruming-marumi talaga, matindi yung pagiging marumi niya. Najasatun mukhaffafa, mas mababang antas. At najasa mutawassita, nasa pagitan ng mataas at mababang antas ng najasa. So tatlo. May pinakamataas, may mababa, at mayroong nasa gitna. Yung pinakamataas, najasatun mugallada, wahiya najasatul kalb, wama tuwalladu minhu. Ito raw yung karumihan ng aso at anumang bagay na nagmumula rito. So lahat, yung buong aso, marumi siya kahit yung yung balahibo. Although lilinawin natin na sinasabi ng mga scholar, kung nadikitan ka ng aso, hindi ka naman niya nalawayan, yung katawan lang niya dumikit sa iyo, balahibo. Kung tuyo ang balahibo, walang problema, inshallah. Dahil ang najasa
isa sa mga kaida sa fiqh, hindi ito na isasalin sa pamagitan ng tuyo na bagay. Okay? So, nasasalin lang ito sa basa. Nasasalin lang ito sa basa. So, yung aso, ito ay najasa na mugallada, kumbaga maruming-marumi talaga. Sumunod, najasatun mukhaffafa, yung mas mababang antas o pinakamababang antas. Wahiya najasatu bawlil gulam alladhi lam yakul at-ta'am. Yung najasa na pinakamababang antas, ito yung katulad ng ihi ng baby na lalaki lang ha, na hindi pa kumakain ng pagkain. Pero kung kumakain na siya ng pagkain na ihian ka, kailangan mo na itong labhan. Kung hindi pa, sapat lang na banlawan mo ito ng, o wisikan mo lang ito ng tubig, o banlawan mo ng kaunti, hindi mo kailangan lalabhan. At yung najasa mutawassita, wahiya bakiyatun najasat. At ito na yung iba pang mga najasa, katulad ng ihi, dumi, at mayta, yung patay na hayop. Patay na hayop, najis din ang mga patay na hayop. Kahit anong klaseng hayop, kahit halal na hayop, yun ay may tuturing din na najis. Al-mas'alatu thaniya, al-asya'u allati qamad dalil ala najasatiha. Ang mga bagay-bagay na merong dalil sa pagiging najasa ng mga ito. Kumbaga natukoy na najasa nga ang mga ito. So meron ditong tinukoy na ilan. Merong 4 na tinukoy. Bawlul adami, wadratuhu, wakiyahu, ang ihi daw ng tao, dumi, at ang kanyang suka. Wakiyuhu. Pangalawa, ad-damul masfu minal hayawan al-ma'kul, ang dugo na dumadaloy mula sa hayop na kinakain. Kaya ngayon dinuguan, bawal, di ba? Kahit dugo ng manok yun, bawal pa rin. Kahit magluluto ka ng dinuguan, dugo ng manok, hindi pwede, haram pa rin. Pero kung meron maiwan na dugo sa may buto, sa pagitan ng laman at buto, minsan ganun, di ba? Magpiprito ka ng manok, walang problema yon. Ang problema yung dugo na dumadaloy, kailangan lumabas yun. Pangatlo, bawlun warawthu kulli hayawan ghayra ma'kul. Ito naman yung ihi at dumi ng mga hayop na hindi kinakain. Yun yung pangatlo. At pangapat, al-mayta, yung patay na hayop. 7 pala itong tinukoy, 7. Panglima, al-madhi, ito yung isa sa mga fluid na lumalabas sa ari ng tao. Bukod pa ito dun sa mani, yung semen. So ito ay najis. Itong madi ay iba pa doon sa tinatawag na wadi na lumalabas din sa ari ng tao na malilinaw pa natin mamaya. At pang-7, damul haid, yung dugo ng buwan ng dalaw. So ito ay najis. So number 1, bawlul adami wa udratuhu wa kayuhu. Ihi, dumi at suka ng tao. Illa bawlus sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am. Di ba nangalang sa ihi ng baby, pero tinutukoy lang dito sa hadith yung lalaki lang na baby ha, na hindi pa kumakain. Fayaktapi birashihi, sapat na yung wisikan nito ng tubig o buhusan ng tubig na hindi kailangan labhan talaga siya. Ayon sa hadith ay iniulat ni Qais bin Mahsan, annaha atat bibnin laha sagirun lam ya'kulit ta'am ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dinala daw niya ang kanyang baby na lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hajrihi, at naupo daw sila doon sa, pinaupo niya ito doon sa kwarto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbihi, at umihi ito sa damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanaddahahu walam yugassiluhu.
kumuha na lang o nagpakuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tubig at winisikan na lang niya ito o pinahiran ng tubig at hindi niya ito nilabhan. Hindi niya ito nilabhan. So yun yung tinutukoy dito na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma bawlul gulamul ladhi yakulit ta'am, at yung baby na kumakain na ng pagkain, wakada bawlul jariyah, o yung baby na babae, kahit hindi pa kumakain, fa innahu yugassal ka bawlil kabir. Ay ito raw ay huhugasan katulad ng anumang damit na nadumihan ng ihi ng matanda. So baby na lalaki na hindi pa kumakain, yun lang ang pwedeng wisikan lang ng tubig o pahiran ng tubig yung inihian niya. Pero yung baby na babae, kumakain man o hindi, o baby na lalaki na kumakain na, lahat yun ay huhugasan na o lalabhan. Pangalawa, ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul, ang dugo na dumadaloy mula sa hayop na pwedeng kainin. Masfuh, ibig sabihin dumadaloy, na kapag kinatay mo siya, ginilitan mo, lalabas sa kanya. Yun yung masfuh na tinatawag. Kaya nga yung dugo na may iwan sa pagitan ng laman at buto, walang problema yon. Walang problema yan. Kasi baka isipin ng kambal, nagprito kayo ng manok, merong dugo doon sa manok na kahit konting-konti na lang, walang problema yon, inshallah. Amma damul ladhi yabka fil lahmi wal uruq, ito na yun. At yung dugo naman na naiiwan sa karne at ugat, fa innahu tahir, ito ay dalisay, walang problema. Pero kung nakita nyo, hilaw pa, di ba? Hilaw pa yung manok, naghiwa kayo, hilaw pa, hugasan nyo ng tubig, okay din, walang problema. Liqaulihi ta'ala, ito ay ayon sa sinabi ni Allah, aw daman masfuhan, o dugo na dumalo. Ito yung tinukoy sa Suratul An'am na mga hayop na bawal kainin, o kasama na nga rito yung dugo ng hayop kahit ito ay hayop na halal. Okay? Halimbawa, dugo ng baka, dugo ng kambing, hindi yun pwedeng kakainin ng tao, isasama niya sa kanyang pagluluto. Wa huwa ladhi yuhraku wa yansub, ito yung dugo na dumadaloy at pumapatak. Pangalawa, bawlu warawtu kulli hayawan gayra ma'kulil laham kalhir wal fa'ar. So yung dumiraw ng ihi at dumi daw ng hayop na hindi kinakain, ito ay najasa, katulad ng pusa at daga. So yung ihi at dumi ng pusa ay najis, kaya naalala ko na naman yung pusa. Naalala ko na naman yung pusa na high blood. So ito ay najis. Pero yung pusa, hindi siya najis, ha? Hindi siya najis. So tahir ang pusa, pwedeng mag-alaga ng pusa. Pero huwag kayo maniwala doon sa mga sinasabi ng mga tao na nagdadala raw ito ng grasya, nagpoprotekta sa tao laban sa demonyo, kung ano-anong inimbento nilang hadith. Walang katotohanan ang mga bagay niya. Sambahin nila yung pusa kung gusto nila, huwag na sila mandamay ng tao. Pangapat, al-mayta, ito na yung patay na hayop. Ang mayta, ito yung hayop na hindi namatay sa pamagitan ng pagkatay, na halal na pagkatay. Okay, hindi siya ginilitan ng leeg. Hayop na nahulog, hayop na pinalo sa ulo, hayop na kinain ng ibang hayop, hayop na nakuryente, hayop na binaril. At tinutukoy ko rito, yung kahit halal na hayop, kahit kambing, halimbawa kambing na namatay na bigti, parang kambing ni Manong, ubos lahat, walang bangkay. So haram pa rin yun, okay? Kasi hindi siya nakatay. Hindi siya nakatay. Kaya, kung halimbawa meron ngang katayan ng hayop, halimbawa katayan ng baka, di ba? Yung iba pinapalo lang sa ulo. O meron akong nakitang baka kinatay sa India, pinapalakol lang nila yung leeg ng baka hanggang sa mamatay. Haram yun. Haram yun na baka hindi yun pwedeng kainin. Kasi hindi siya nakatay sa halal na paraan. Ngayon nag-iusapin yung tungkol sa manok. Yung manok kasi ng mga fast food, kasi sa factory na sila
ah, kinakatay. Madalas sa mga manok sa mga fast food, kinukuryente muna bago gilitan. Makina rin ang nagigilit. May mga nagsasabing scholar na dumaan pa rin naman sa paggigilit, so halal pa rin, inshallah. Halal pa rin, kahit nauna siyang nakuryente. Kasi kuryente na yon, hindi naman yun pumapatay sa kanila. Ang kuryente, kumbaga, para hindi lang sila malikot, kumbaga maano sila yung mawawalan ng malay, pero buhay pa rin yun. Mamamatay talaga sila kapag nagilitan na ng makina. So yun yung pananaw ng mga ng ibang scholar na ito ay halal pa rin, inshallah. At yung hayop na kinatay ng Kristiyano, syempre hindi naman yung nagbibismillah, halal pa rin, inshallah. So pwedeng bumili ng manok, inshallah, sa palengke. At sinasabi nga ng mga scholar, kung ikaw ay Muslim na nakatira sa lugar ng hindi Muslim, syempre mas mauna kang bibili dapat sa Muslim. Pero kung wala talaga, pwede ka nang bumili sa hindi Muslim at hindi mo na kailangan tanungin kung kinatay ba yung hayop na yun sa halal na paraan o nagbismillah ba yung kuppar na nagkatay. Hindi mo kailangan tanungin yun. Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman siya nagtanong na kung paano ba kinatay yung kinain niya na tupa na may lason. Hindi na niya tinanong. Kasi alam naman niya Hudyo yung nagkatay. So alam niyang Ahlul Kitab. So ganito rin tayo. So Kristiyano naman yung karamihan sa mga nagkakatay dito. So pwede tayong bumili, inshallah. Pwede tayong bumili. So yung maita, wahiya mamata hatfu anfihi min gairi dukat syar'iyah. At ito yung na lagutan ng hininga nang hindi kinakatay sa paraan ayon sa Islam. At doon pa rin sa karugtong ito ng ayat doon sa Suratul An'am, illa an yakuna maitatan, liban na lang sa ito ay maita. So hindi pwedeng kumain ng maita. Wa yustatna min dalika maitatul as-samak. Pero sa lahat ng hayop na maita, di ba, bawal kainin, kahit kambing o manok na patay, kahit halal lang mga yon, bawal kasi hindi naman kinatay. Pero exception daw dito, ang patay na isda. So may patay na isda, nakita nyo, lumulutang, hindi pa naman bulok, pwede nyo kainin, inshallah. Katulad ng nangyari sa mga sahaba, meron silang nakita na balyena sa dalampasigan, kinain nila yon. Kasi ang lahat ng hayop sa dagat, inshallah, ay halal, buhay man o patay. Pwedeng kainin. Siyempre, hanggat hindi naman nabubulok o hindi pa bulok yung isda, pwede yung kainin, inshallah. Ngayon, mula nga rito, yung buhaya. May mga scholar nagsabi na halal ito kasi ang buhaya raw nakatira sa tubig. Pero ang totoo niyan, mas malapit ito sa haram, yung buhaya. Mas haram ito kung tutusin kasi hindi naman totally sa tubig nakatira yung buhaya. Lumalabas din siya ng tubig. Mas madalas nga siya sa di ba? Sa lupa. Nagpapainit sa araw. So hindi sea creature ang buhaya. Hindi rin to seafood, hindi siya maituturing na hayop sa dagat. Merong buhaya sa dagat, pero hindi naman sila katulad ng isda na sa dagat talaga nakatira. Gayun din, kabilang sa exemption dito, yung patay, pwedeng kainin pa rin yung jarad, yung locust, yung parang tipaklong na malaki, na kapag dumating yun marami, tapos kakainin nila lahat ng palay. Nakita na kayo ng ganun, yun ay halal pa rin, inshallah. Panglima, madi. Madi huwa ma'un abyad rakiku lazaj. Ito yung puting likido daw na lumalabas sa ari ng tao. Ito ay iba pa doon sa semen. Ito ay najis. Yakhruju endal mula'aba au tadakkar jima. Ito raw ay lumalabas sa tao kapag nakakaramdam siya ng sexual stimulation, la bishahwatin wala dafak. At lumalabas nga ito na, kumbaga, hindi naman ito tumatalsik, pero ito ay lumalabas ng dahan-dahan.
wala yu'aqibuhu futur, wa rubbama la yahussu bi khurujihi, maaring hindi nararamdaman ng tao ang paglabas nito. Wa huwa najis, at ito ay marumi, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadda'a wagsil dakarak. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari, kapag nakakita ka ng ganito, magwudu ka at hugasan mo ang iyong ari. Ya'ni minal madi, hugasan daw ito mula dito sa madi. Walam yu'mar fihi bil gusli tahkikan wa raf'an lil haraj. Yung mani, kapag ito yung lumabas, yung semen, di ba? Kailangan ng gusul. Pero itong madi, wudu lang. Kasi magkaiba nga sila ng mani. Li'annahu mimma yashukku al-ihdirazu minhu. So, sa pagpapadali, kumbaga, para hindi na mahirapan yung mga Muslim, wudu lang ang kailangan para sa madi at hindi gusul katulad sa mani. Yung wadi naman, iba pa ito. Yung kanina madi, mim, dal, ya. Ito naman, waw, dal, ya. Yung wadi, wahuwa ma'un abyad, thakin, yakhruju, ba'dal bowl. So yung pinagkaiba niya doon sa madi, yung madi, nangyayari siya kapag yung tao ay nakakaramdam ng sexual stimulation. Yung wadi, maaring lalabas ito pagkatapos umihi ng tao. At ito ay najis. Waman asabahu fa innahu yagsilu dakarahu wa yatawadda. At yung sino man ang magkaroon nito ay marapat na hugasan niya ang kanyang ari at magwudu. Wala yagtasil. At hindi obligado sa kanya ang maligo. So katulad siya nung madi na gusul, katulad siya ng madi na wudu lang ang kailangan. Pampito, panghuli ngayong gabi insyaAllah, damul haid, ang dugo ng buwan ng dalaw, kama fi hadith Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Iniulat ni Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim na rin. Sinabi niya, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ihdana yusibu thawbaha min damil haid kayfa tasna. Ang isa sa amin ay nadumihan ng dugo ng buwan ng dalaw ang kanyang damit. Ano ang gagawin niya? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu thumma takrusu. Tahukkuhu bituruki hajar o ud. So parang kuskusin daw ito sa pamagitan ng bato o kahoy. Kumbaga kuskusin siya ng maayos. Wa takrusu tadallukuhu bi adafir al-asabi wal adfar litan sulat wal adfaru hakkan syadidan wa nasbu alayhi al-ma wa tasubbu alayhi al-ma hatta yazulu aynahu wa athara. So ito daw ay kuskusin sa pamagitan ng bato o kahoy, at kung meron pa itong bakas, pwedeng kutkutin ng kamay, kuskusin ng kamay o daliri, koko pala, dafer, koko ng kamay, hanggang sa mawala ang bakas nito o yung mismong dugo, hanggang sa mawala. Ngayon kung halimbawa sa ganitong kalagayan, may iwan naman siya, di ba? May iwan naman siya, nandun pa rin may kulay, wala nang problema. Basta mahalaga mawala yung dugo. Kung may matitira naman siya, walang problema. Ang mahalaga mawala yung dugo, inshallah. Malalaman mo naman yan kasi kapag inamoy mo, wala na yung amoy dugo. Pero kung may mancha, walang problema na yun, inshallah. Walang problema. Kasi baka kuskus kayo ng kuskus, butas na. Yung damit na nadikitan ng dugo. So walang problema yung mancha. Kasi ang tinutukoy lang dito yung mismong dugo, yung ain ng dugo at yung kanyang bakas. Ibig sabihin na kapag hinawakan mo ito ay dugo talaga. Pero yung mancha, walang problema, inshallah. So susunod, tatalakayin na natin yung kayfiyatu tathir najasa, mga kaparaanan ng paglilinis ng najasa, inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.